Kaya nga po ayan, nag-uumpisa na silang trabahuin si Roque. Eto na po. Sa whirlwind, sa isang Latest po ito mga kababayan, 2 oras lang po nung ipinost ni Harry Roque to. Sabi ni Maxip, malaman pa kaya yung joint account nila AR? Yun ang tanong. Pero si AR de la Serna, mukhang piloto na eh. Di ba? Mukhang piloto na eh. Nag-aral ng pagkapiloto at yun ang idinahilan niya kung bakit daw doon siya sa Pogo umuuwi. Di ba Ma'am Alaga? Ardayan, Cereza Post. Game! Roque! Banat! Paliwanag! pero malinaw na malinaw. Wala kayong ebidensya sa akin for human trafficking dahil ebidensya nyo lang, yung ako'y nag-represent. Roque, unang-una, hindi kinakailangan na ikaw yung kukulong, ikaw yung mga magagawa ng mismong krimen. Kapag ka ikaw ay dawit diyan sa Pogo, malamang sa alamang, talagang masasama ka diyan. Roque, kagaya ni Cassandra Leong. Yung mga yan, mga boss yan, di ba? Si Alice Guo, mga boss yan. Ikaw parang boss ka naman din do sa di ba? Sa Pogo. Malamang hindi porket ikaw yung nagkulong, hindi ikaw yung tumawag, hali kayo, punta kayo dito sa Pilipinas, tapos magtatrabaho, maganda ang trabaho ninyo dito, no? Tapos Pogo ang kababagsakan, porket hindi ikaw yung kumonekta sa kanila, walang ebidensya sa iyo. Hindi ganoon yung Roque, no? Pagkabilang ka diyan, malilintikan ka, napapasubo ka. Sa whirlwind, sa isang kasong ejectment na hanggang Supreme Court ay nakabinbin ngayon. At pangalawa, yung pagsama ko sa PAGCOR kay Cassandra. Ano naman ibig sabihin doon? Lawyering yan. Kasalanan ba mag-lawyer? Tapos sasabihin nyo, trafficking. Pero kala ko ba hindi ka lawyer ni Cassandra Leong? Hindi ka lawyer sa Pogo? Bakit nagsasalita ka? Lawyering ngayon yan. Ginawa nyo nga yan para mapauwi ako, para mapakancel ang passport ko, para maka-red notice alert kayo. Pagdating sa passport, bahala na po si judge. Ako na may nagtitiwala sa kanya. Okay? Sigurado ka, baka mamaya kapag kinancel yung pasaporte ni Harry Roque, ang sasabihin nito, ganito, wala na talagang hustisya sa Pilipinas, nabayaran na pati si judge. Ganyan naman huyang mga yan, di ba? Sabi ni Max Safe, tapos si AR pa pala ang magsusundo, kilig na naman si Roque. Naku po. No? Tapos, may weekly na dalaw. No, si Roque, ay naku po, kilig na kilig talaga yan, mga bossing, pero doon po sa Oblo, meron din daw po mga gwapo, no, na pwedeng maging executive assistant ni Roque, mga kababayan. Wag nyo kung inaano, kung ano-ano iniisip nyo tuloy. Bahala na siya. Basta ako, malinaw po ang definition ng fugitive from justice sa batas mismo. Kung ang gustong gamitin ng batas ay common meaning ng fugitive from justice, siguro hindi na. Madami pa nga kinukwento sila Pebbles Talakera na nakasama mo doon sa Hong Kong na kesyo daw magaling kang magpabagsak ng gobyerno, 'di ba Roque? Ikaw daw ang may sabi noon. May pinakitang litrato, may meeting kayo doon sa Hong Kong. Hong Kong ba o China? 'Di ba? Tapos ang sinabi mo daw doon, magaling kang magpabagsak ng gobyerno. Mukhang eto, babagsak ka sa kamay ng mga otoridad, Roque. Sawa ka sa back-to-back, Roque. Sa loob, Oo! Malamang ito, mga bossing, talagang yung paglilinis ng tubo, ay nako. Obligado ho siya maglinis ng tubo doon, mga kababayan. Yung tubo ng mga lababo po. Kailangan na magkaroon ng special na meaning. Pagdating naman po sa Interpol Red Notice Alert, yan naman po ay sa mulat-mula sinasabi ko, hindi po yung warrant of arrest. Yan ay request lamang para makipagtulungan ang mga alagad ng batas kung nasaan yung taong hinahanap para mahuli yung taong yan. Ano? Arrest din. Huhulihin yung taong yan. Ano pa nga ba naman yun? Di ba? Yung Interpol ang magsaserve ng warrant of arrest o kung sino mang kapulisan dyan. No? Tingin ko mga kababayan talagang palapit na pong ma-deny yung nito asylum. Kasi ang pinanglalaban na lang po dati ni Harry Roque, mga kababayan, mga boss chief sir, yung oras, panahon na nag-aantay siya ng resulta. Pag yung resulta na yon natapos at na-desisyonan, denied yung kanyang asylum, malamang sa alamang ho, ihahatid sa Pilipinas yan, ihahatid po yan pauwi.
no? Oho, pauwi ho, hindi ho yan, "Oh, eto na passport mo, sorry hindi ka puwede dito sa amin." Kasamang e-escortan ho yan. Tapos sasabihin ng ano, DOJ, Department of Justice, "Oh, puwede na po namin kunin si Harry Roque, 'di ba ikaw nga huhulihin, Roque, 'wag mo kaming idamay." Totoo. So dalawa lang, well, isa lang po yan. Isa lang po yan na po pwedeng magpatupad. At Ah, yan po ay ang Police Dutchland, Police Holland. At ah. bakit na madali ipapatupad niyan? Eh alam na alam nilang nila na asylum seeker ako. Naku, pagka naubos yang oras na yan ng paghingi mo ng asylum sa kanila, tingin ko tingin ko 'pag naubos yang oras na yan, eh wala na. Iyakan time na ho. Siyempre ise-serve na ho at mukhang malapit na. Dahil ang sinasabi, 1.5 taon daw po. Eh kailan ba nag-umpisa itong si Harry Roque na humingi ng asylum sa ano po, sa kung saan siya humingi, doon sa Holland. 'Di ba mga Marso nung nakita natin siya? Oh, sabihin na nating 'wag na yung Marso, proseso pa lang 'yon 'no, ng mga dokumento at ng mga kinakailangan niya. Um, Marso, April, May, June, July, August, September, October, Nobyembre, 8 buwan na. O ibig sabihin, eh, sabihin na nating 18 buwan, no? 10 buwan na lang, Roque. Kung masusunod pa yon. Pero kung ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Netherlands o sa Holland ay tuloy-tuloy at pakita ng ebidensya sa kanila na talagang wanted ka sa Pilipinas, yung 18 months na yon, baka mapabilis yun. Baka bago magpasko, eh nasa Pilipinas ka na. O, di ba? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, panigurado makipag-coordinate ang gobyerno sa Netherlands para makulong, aresto siya at void yung application niya ng asylum. Oho, no? Siyempre, hindi naman hubobo yung mga yan. Hindi naman po basta-basta na lang maniniwala kay Harry Roque ng ganun-ganun na lang po yan, mga kababayan. Aalamin niyan yung kabilang panig. Totoo ba yung sinasabi ni Harry Roque na ginigipit niyo siya? Eh, pag ipinakita, sabi, eto po, tingnan niyo yung mga hearing niya doon sa Kongreso. Kumuha na lang po kayo ng translator diyan para i-translate yung mga pinag-uusapan doon sa hearing sa Pilipinas. O, di ba? Makikita ho, mga bossing. Hindi ko naman po sinasabi na ako'y espesyal dito sa Holland, Ah, pero walang kaduda-duda po. pero pagdating mo doon sa Oblo, malamang special ka. Sabi nga ni Sir Jorge Edralin, pinapaliwanag niya sa akin buhay prinsesa ka daw doon. Sabi, ginagawa daw asawa ng mga preso yung mga, yung kagaya ni ano, ni Roque. Naku, maputi ba si Roque? Hindi ko hindi ko pa nakikita yan personal, no? Maputi ba si Roque? Kapagka maputi pa naman yata, ay putek na yan, 'no? Sabihin mo lang Roque, sabihin mo lang 'pag malaki, 'wag pilitin, okey? Baka dumugo. Eh, 'pag malaki ano yung sinasabi kong 'pag malaki? Yung 'pag malaki yung karayom nung insulin. No, 'wag pilitin, eh, dudugo ng malaki yan. Yun yung sinasabi ko. Kasi nga 'di ba si Roque, with diabetes daw, mga kababayan, kaya ang napili niya na sumama doon sa kanyang mga paglabas-labas, walang iba kundi si A.R. de la Serna. Yun yun, ibig ko sabihin kayo kung ano-ano iniisip nyo kasi Alam nila na ako'y asylum seeker dito dahil ako po ang pinaka-high profile asylum seeker ngayon dito sa Holland. Ah, So, alam din nila kung bakit ako hinahabol ng gobyerno, no? Dahil ako kaso sinasabi din ng gobyerno ng Pilipinas yung katotohanan kung bakit ka talaga nila hinahabol. Dahil doon sa kaso mong human trafficking at dahil doon sa perang hindi mo maipaliwanag dyan sa bank account mo. Biruin nyo mga kababayan, from 3 million yata. Medyo nakalimutan ko na yung figures Nakalimutan ko na yung eksaktong pera From 3 million, tapos tatalon 65 million ho agad-agad sa napakaikling panahon ho, mga bossing. Sabi ni Roque, ito po ay galing doon sa napagbentahan namin mga kalupaan, etc. etc. Kaso ho, mga bossing, nung hinahanap na po yung ebidensya niya, wala na. Hindi na po nagpakita. Nagtago na po. May island pa daw yan sa Pilipinas. Sabi ni Jorge Edralin. Grabe, no? talaga ay naging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ako nagsisisi. Hindi po ako nagsisisi. Ulitin natin
Paiba yung pagkakasabi ni Roque doon eh. Natuwa lang ako. Oh. Bakit ako hinahabol ng gobyerno, no? Oh. Dahil ako talaga ay naging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ako nagsisisi. Ay, may diin ang sinabi ni Roque ha. Dahil po ako ay naging tapat kay Presidente, hindi po ako nagsisisi. May gigil pa ho yun. Mga kababayan, saan ka pa? No? Yan ang hindi mabitaw-bitawan ni Roque na naratibo niya, mga bossing. Kahit po, ang sabi ng dating Pangulong Duterte, ayokong maging abogado si Roque. Kahit po, si Roque sabi ni Kaufman, ayaw nang makita ng dating Pangulong Duterte si Roque. Tuloy-tuloy lang po. Bakit? Hindi niya pwedeng bitiwan yung kanyang naratibong ganyan, no, mga bossing. Kasi nga, yaan yung isinabmit niya, ipinasa niya, at ipinaalam niya doon sa Holland, no? Para doon sa kanyang asylum. Pag binitawan niya, wala na. Pag kinalaban niya, yung mga Duterte, wala na. Laglag na. Di ba? Yung sinasabi mo, sabi mo, talagang sobra ang suporta mo sa mga Duterte, kaya ginigipit ka ni Marcos. Tapos ito, kalaban mo na sila ngayon. Di ba? Kaya pinagpipilitan po yung kanyang sarili. Hanggang aking kamatayan, hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako, tumatanaw po ako ng utang na loob. Yun naman pala daw, tumatanaw ng utang na loob. Ano utang na loob mo dyan? Pinagtatabuyan ka na ng mga yan. Di ba? Ikaw na lang ang nagpupumilit. Hindi naman siguro dahil sa humba. No? Sabi ni Jorge Edralin, gamitan na lang yan. Kasi alam mo na, hindi ka patatawarin ni PBBM. Ako hahabol sa iyo, akla. Sasaktan ko nga lang. Grabe. Paano mo sasaktan yung ngalangalan nito? Mahaba ba yan? Uy. Tuloy. Na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magsilbi sa bayan ng tapat. At yan po ay aking ginawa. Naiiyak na to. Konti na lang iiyak na to. Point of no return na yan. Si Atty. Roque. Correct ko. Totoo. Wala na yan. Kaya nga, ang iniisip niyan, wala na. I-try ko na lahat ng gawin. Sirain na si Bongbong Marcos, magpalabas ng video dahil yun na lang ang natitira na kanyang pag-asa. Nasirain si Pangulong Bongbong Marcos. Pagka napababa nila si Pangulong Bongbong Marcos, di happy-happy ulit sila lahat. No, acquitted lahat sila. Ganun lang yon. Kaya nga po nagsasama-sama sila di ba? Silang mga iniimbestigahan na malalaking tao, malalaking pangalan, sila Chavit Singson. Kaya araw-araw mga yan, press con yan. Siguro si Chavit Singson kahit alas 3 na madaling araw, sabi mo, oy Chavit, press con tayo, oy interview Chavit. Sige. No? Para lang mapapaniwala ang taong bayan na kailangan pabagsakin o bumaba si Bongbong Marcos. Ang mga yan, nagsasama-sama na para lahat sila acquitted. Nagulat sila kay Presidente Hindi nila akalain na ganun pala yung katapang ang ating Presidente. Na kahit sila, malalaking tao, malalaking apelido na, iimbestigahan at paiimbestigahan sila. Yan yon, di ba? Sabi ni Ardayan, pareho sila ni Padilla at Mick Madi, Batupik, loyalty, sa loyalty din hanggang Oblo. Correct? Uulitin ko po muli lahat ng aking ginawa dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente sa... Yung 13,000 na flood control, Roque, nasaan na? Ano yung porket si Bongbong Marcos na ang presidente, hindi nagagana yung flood control ni Duterte? Eto ngayon, ang daming korap na ipapakulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit nung kay dating Pangulong Duterte, wala ni isa na naipakulong ang dating Pangulo? Takot. Di ba? Takot sa mga malalaking mga tao. Takot sa China. Hindi kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito, hinaharap ang China. Hinaharap din yung mga korap na mga politiko. Roque. Kasaysayan ng Pilipinas, I will not apologize for it. I will not regret it. Saka, wag na, okay na yan. Biruin nyo hihingi siya ng patawad, hihingi siya ng apology. Hindi na kailangan.